Mari namang tinutulan ni House Deputy Speaker Janet Garin ang mungkahi na hugutin ang pondo ng PhilHealth mula sa mga pondong makokolekta mula sa flood control scandal. Giit ng kongresista, dapat lang na ibalik sa mga miyembro ang kanilang kontribusyon sa halip na kung saan-saan pa humugot ng pondo. Ang mga detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Kasama na sa panukalang 2026 national budget ang pondong ibinalik sa PhilHealth na nakakalaga ng 60 billion pesos. Ang kay House Deputy Speaker Janet Garin, malinaw ang direktiba ng Korte Suprema na isama ang 60 billion pesos sa 2026 budget at ang hindi pagsunod ng Malacanang at Kongreso ay paglabag sa Supreme Court. Reaksyon to ni Garin sa mga panukala na kunin ang pondo sa makukolekta mula sa marerecover na pera mula sa mga public officials at contractors na sangkot sa flood control scam. Sabi ni Garin, layunin nitong masigurong maibabalik sa PhilHealth ang pera ng mga miyembro sa halip na maghagilap pa ng pondo kung saan-saan at ang alokasyon ay sa pamagitan ng batas. Paliwanag pa ni Garin, bagong utos ng Korte Suprema, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso noong September 20 na isama ang 60 billion pesos sa 2026 proposed national budget na sinuportahan naman ng Senado. Bukod dito, sinabi ni Garin, mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Tinatayang aabutin ng ilang taon ang legal proceedings at kung dito anya iaasa ang pondo, malalagay sa alanganin ng benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.